Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Ang iyong lakas na tinataglay at ang iyong kahusayan sa pakikipaglaban ay labis kong pinagkakatiwalaan. Ngunit, iniisip ko lang ang pwedeng mangyari sa iyo kung ikaw ay magtutungo mag-isa sa kaharian ng lahi ng barbarian. Prinsesa Lynn kaya, bago pa magpatuloy sa pagsisalite si General Oliver, si Lynn ay biglang umatake ulit ng mabilis kay General Oliver. Subalit kahit ganon si General Oliver ay handa sa gagawin ni Lynn. At sa pag-atake ni Lynn kay General Oliver, nang tatamaan na si General Oliver ng atake ni Lynn, si General Oliver ay kumilos ng mabilis. At ito ay biglang nawala sa harapan ni Lynn. At si General Oliver ay napunta sa itaas ni Lynn. Mabilis na umangat si General Oliver sa hangin. At ito ay nagsalita at sinabi, "Patawad Prinsesa Lynn, ngunit kailangan ko itong gawin," sabi ni General Oliver. At mabilis niyang nilabas ang kanyang espada. At ang espada ni General Oliver ay biglang naglabas ng maliwanag na sinag. At ang kapangyarihan nito ay labis na nakakatakot. At si General Oliver ay nagsalita at sinabi, "Tanggapin mo ito." Ang liwanag na nagmamula sa espada ni General Oliver ay kanyang pinakawalan patungo kay Lynn. Ang liwanag ay gumuhit pa ibaba kung nasaan si Lynn. At sa mga oras na ito si Lynn ay napatingala kung nasaan si General Oliver. At dahil sa liwanag na pinakawalan ni General Oliver mula sa kanyang espada, si Lynn ay labis na nasilaw. Ang pag-atake ni General Oliver na ginawa ay hindi gaanong napaghandaan ni Lynn. Subalit bago pa makarating kay Lynn ang kapangyarihan na nagmula sa espada ni General Oliver, si Lynn ay agad na gumawa ng protection shield. Ang hangin ay muling lumabas sa aura ni Lynn at parang nagkaroon ulit ng isang buhawi sa kanyang figure. At sa pagtama ng liwanag kay Lynn, ito ay labis na nakapagbigay ng malakas na pagsabog. Nakikita nila Marshal Kevin ang nangyaring pagsabog. At si Marshal Kevin ay nagsalita at sinabi, "Mukhang napasobra sa pag-atake si General Oliver sa prinsesa." Ginamit ng general ang kanyang tinataglay na teknik sa mahal na prinsesa. Ang lakas ng ganon kapangyarihan ay talagang magkakaroon ng pinsala ang matatamaan nito. Alam ko na nais pigilan talaga ng general si Prinsesa Lynn kaya ginawa niya ito. At dahil din sa lakas na tinataglay ni Prinsesa Lynn ngayon, alam ni General Oliver ito lang ang paraan upang mapigilan si Prinsesa Lynn. Subalit sana ay hindi ganon kalubha ang pinsala ni Prinsesa Lynn na natamo. Dahil sa pag-atake na iyon ni General Oliver, kahit papaano Prinsesa Perrin ng aming lahing elf at anak Perrin ni Haring Ken ang kanyang inatake. Malalagay sa masamang sitwasyon sa aming lahing elf si General Oliver kung may malubhang pinsala ang prinsesa, sabi ni Marshal Kevin sa kanyang sarili sa seryosong figure. At maya-maya si Marshal Kevin ay nagpasyang tumungo kung nasaan si General Oliver. At si Marshal Kevin ay nagsalita sa mga kasundaluhan at sinabi, "Maywan kayo dito, tutungo ako kung nasaan ngayon si General Oliver. Nais ko din tiyakin at makita kung nasa mabuti kalagayan ang prinsesa." Tapos na ang laban na ito, natalo na ng general si Prinsesa Lynn. Kaya manatili na muna kayo dito hanggat hindi ko sinasabi kung ano ang mga susunod natin gagawin. Maliwanag ba? Sabi ni Marshal Kevin. At nang marinig ito ng mga kasundaluhan, ito ay mga walang imak, dahil ang mga ito ay wala parents sa kanilang ulirat.
Dahil sa pagkagulat at hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan na labanan sa pagitan nila General Oliver at Lin. Napansin ni Marshal Kevin na nawala sa mga ulirat ang mga kasundaluhan. At si Marshal Kevin ay napakamot ng ulo. At ito ay nagpasya ng tumungo kay General Oliver. At ito ay mabilis na umangat sa hangin at mabilis itong lumipad patungo kay General Oliver. Samantala, kung nasaan sila Master Ken at Matandang Loss, narinig nila ang malakas na pagsabog na nangyari. At si Matandang Loss ay nagsalita at sinabi, "Ken, baka sila General Oliver at Prinsesa Lin ay naglalaban na ng husto ngayon. Dahil sa ginagawang pagharang ni General Oliver kay Prinsesa Lin. Baka may mangyari sa dalawa na iyon kung hahayaan lang natin ito. Baka may ibang paraan pa para mapigilan si Prinsesa Lin sa kanyang ninanais gawin sa lahi ng mga barbarian ngayon. Baka may mapaslang sa dalawa kung patuloy silang maglalaban," sabi ni Matandang Loss sa pag-aalala na tono. Nang marinig ito ni Master Ken, ito ay nagsalita at sinabi, "Tuldok, huwag kang mag-alala Loss. Walang manganganib ang buhay sa kanilang dalawa. Alam ni General Oliver kung ano ang dapat niyang gawin. At ganun din ang aking anak. Hindi niya hahayaan na makasakit siya ng iba na nagmula sa ating lahing elf. Kaya hindi gagawa ng isang pag-atake ang aking anak na makakapagbigay panganib sa buhay ni General Oliver. Hayaan na lang natin sila maglaban. Kilala ko ang aking anak. Kapag ito ay nalabas niya na ang kanyang galit ito ay bigla-biglang hihinahon. Kaya mas makakabuti ang nangyayaring labanan sa pagitan ng aking anak at kay General Oliver. Kaya wag ka na mag-alala Loss," sabi ni Master Ken kay Matandang Loss. Nang marinig ito ni Matandang Loss, ito ay nagsalita at sinabi, "Ken, malaki ang pinagbago ng prinsesa nang siya ay nawala. Ang kanyang lakas ay mas lumakas pa. At nagulat din ako kanina sa kanyang inasal. Alam niya na ikaw ay nasaktan niya dahil sa lakas na kanyang nilabas. Subalit hindi ka man niya naisip na puntahan para alamin kung nasa mabuti ka lang ba na kalagayan. Ang prinsesa ay umalis dito nang hindi ka man lang niya tinitignan. Ken, kaya hindi ko maiwasan mag-alala sa pwedeng mangyari sa nagiging labanan ni Prinsesa Lin at General Oliver," sabi ni Matandang Loss. At si Master Ken ay hindi umimik sa sinabi ni Matandang Loss. At si Master Ken ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, "Paano nga napalakas pa ng bata na iyon ang kanyang lakas ng ganon kabilis? Sa kanyang pagkawala, ano-ano kaya ang nangyari sa kanila ni Vin? At saan sila napadpad? At oo nga pala nasaan si Vin, bakit hindi ito kasama ng aking anak na nakabalik dito? Bakit hindi nila kasakasama ni General Oliver si Vin na bumalik sa aming imperyo?" Sabi ni Master Ken sa kanyang sarili. Samantala, kung nasaan sila General Oliver at Lin. Matapos tumama ang pag-atake ni General Oliver kay Lin. Habang nakalutang sa hangin, ang malakas na hangin na pumapalibot kay Lin ay unti-unti nawala. At dahil sa pag-atake ni General Oliver kay Lin, nag-iwan ito ng napakalaking marka na butas kung nasaan si Lin. Subalit, nang unti-unti nawawala ang hangin at mga alikabok sa paligid na kung nasaan ang malaking butas dahil sa pagsabog. At kung nasaan si Lin nakatayo, ay ang figure ni Lin ay unti-unti din nakikita muli. At laking gulat ni General Oliver nang makita ang figure ni Lin ay parabang ito ay hindi man lang napinsala ng kahit na konti man lang. At si Marshal Kevin nang makarating kung nasaan si General Oliver. Ito ay agad na nagsalita at sinabi, "General Oliver," sa pagsabi ni Marshal Kevin nun. Ito ay napatingin sa napakalaking butas sa ibaba niya. At nanlaki ang mga mata nito. Nang makita niya ang kalagayan ni Lin. Nakita din ni Marshal Kevin ang figure ni Lin na parabang ito ay walang pinsala na natamo. Laking gulat ng dalawa nang makita nila ang figure ni Lin, na nakatindig pere na parabang isang matikas na bundok. At si Marshal Kevin ay nagsalita sa pagkagulat na tono at sinabi, "General Oliver," sabi ni Marshal Kevin sa nauutol na tono. Nang marinig ito ni General Oliver, ito ay tumingin saglit kay Marshal Kevin at sinabi, "Kevin, nakabalik na pala kayo," sabi ni General Oliver at ito ay tumingin ulit sa kanyang ibaba kung nasaan ang napakalaking hukay na nandun si Lin. At si Marshal Kevin ay nagsalita muli at sinabi, "General, medyo kakadating lang namin dito sa Imperyo. Sa pagdating namin dito sa Imperyo ay sumalubong agad sa amin ang mga katawan ng ibang mga kasundaluhan ng ating lahing elf na mga wala ng buhay. General,
Anong nangyayari dito? At sino ang may gawa ng pagpaslang? General Oliver. Ang ibang mga kasundaluhan na aking kasakasama na bumalik sa ating imperyo ay aking pinakalat sa buong imperyo. Inatasan ko silang magbantay sa buong imperyo. At magpatrolya at sinabi ko sa mga kasundaluhan na pag may nakita silang ibang nilalang na nasa loob ng ating imperyo ay kanila nang paslangin. At ngayon, kayo ng Prinsesa Lin ay para bang may malaking hidwaan sa isa't isa. Nung una, pinapanood ko lang kayong dalawa mula sa malayo. Nung una ko kayong makita na magharap alam ko na may problema na. At hindi nga ako nagkamali General. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!